day po. Hello? Ayan, okay na? Ayan, magandang araw po no, sa mga nandito at maging sa mga nasa live. No? Magandang araw po sa bawat isa. Okay? So, batiin mo muna yung katabi mo. Sabi sa katabi mo, masaya ako nandito ka ngayon. Parang hindi naman. Sino rito masaya ka talaga nandito yung katabi mo? Ayan, okay. Sige po. May ngiti yan dapat, di ba? Kahit nakamas, halata yan pag nakangiti. Amen. Ano po? And that we are running po, third topic po sa ating series, no? And we're running po, no, yung, dun sa series po natin, A Life of Abundant Blessing. Tama po ba? No, some of you po have experienced na manifestation ng Panginoon because sinunod lang po kung ano yung narinig na tinuro nung nakaraan. Nakita po nila yung favor ng Panginoon sa kanilang buhay. Principal Van, even sharing, no, kahit pala ulan, kayang patigilin ng Lord. Amen, no. Kayang patigilin ng Lord. Di lang ulan, kayang maglagay ng cloud ng Panginoon para hindi po mainit. So, napakabuti po ng Panginoon, right? No, and prior to that, no, bago tayo po magtuloy, can we just have this moment po, no, balik natin declaration. Pwede po ba yan? No, if you have your Bibles po, or your Bible app, i-open po natin at i-declare po natin to. Okay, buksan niyo po yung Bible niyo. Okay, di man Bible, yung inyo pong Bible app. Sige po, basahin natin. Are you there? Ready po? Okay, basahin natin. Ready? 1, 2, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, and all God's people say, Amen. Let's have a word of prayer. Tayo magtungo ng ulo, magpikit ng mata habang nakalagay yung ating kamay sa ating dibdib. And just pray with me. Father God, again, Father God, I come before you, and I ask, na gawin niyo po yung aking puso, na magmistulang matabang lupa, na pagtatamnan na inyong salita. I believe that what you say will happen in my life. And I believe that what you have promised, you are 101% committed to make it happen. Holy Spirit, guide me. Grant me knowledge, wisdom, and understanding. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. No, totoo lang po, hindi po mahalaga yung pagpunta natin. Ang pinakamahalaga, yung pag-uwi natin na may nabago. Amen? Or else, kung walang nabago, sayang. Tama po ba? No, ginawa na po natin yan. Di ba? Parang naglaba ka, pero walang nangyari doon sa damit mo. Okay lang ba yun? Hindi, dapat may mangyari dun sa damit mo, di ba? Kung marumi yung damit mo, dapat pagkatapos niya laban, malinis na siya. Are you listening? No, sino rito naniniwala, ang Lord gusto niya ganun din mangyari sa atin. No, pumunta tayo dito, may mga issues pa sa buhay, pero pag uwi natin, dala-dala na natin yung isang bago, nilinis, NIV na. Ano yung NIV? New Improved Version. Amen, na ikaw, no? Tuloy natin yung palakpak sa Lord. Sige po. Okay. Alam niyo po, totoo lang sa buhay, kasi yung topic po natin ngayon is all about the principle of the first. No, the principle of the first. Alam niyo po, nakita ko sa buhay, ang mga matatagumpay na tao ay yung, alam nila kung ano yung dapat nilang unahin. Yung parang example, sa 1 hour, ang dami mong dapat gawin. Pero ano yung pinakamahalaga? Naintindihan niyo po ako? No, ang dami mong dapat gawin. Pero ano yung pinakamahalaga? Parang pagising sa umaga. Ano ba pinakamahalaga? No? Pagising sa umaga, estudyante ka o ikaw ay magtatrabaho, ano yung unang-una mong dapat gawin? Mag-almusal. Hindi, pastor, late na. O maligo. Pastor, late na para maligo. Di ba? O
Ano bang kailangan unahin? Pag ikaw ay believer, ano dapat mo unahin? Pray. Read the Word of God. Tama? No, kaya lang, ano yung dapat mong unahin? Ang dami mong dapat gawin, pero ano yung dapat mong unahin? No, kasi naniniwala tayo, if we make God first, He will not make us last. Amen? Na pag inuna natin si Jesus, kailanman, hindi niya tayo ihuhuli. Amen? No, kailanman hindi niya tayo ihuhuli. Tignan niyo po, pag believer ka, bakit pastor, bakit pala Sunday tayo sumasamba? Bakit ang Christian Sunday sumasamba? But of course, may mga adjustment pag ibang bansa, no, like kung may mga gawain sa part po ng Middle East, of course, ang kanilang rest day is Friday. So they do it Friday. No, pero sa atin is Sunday. Bakit din Sunday? And majority of the Christian believers, bakit Sunday? Kasi Sunday is the first day of the week. Tama ba yung kalendaryo nyo? Tama ba sa kalendaryo ko? Pareho ba tayong kalendaryo? Ang unang araw ng week, ng linggo, ay linggo o Sunday. Tama ba? No, kaya, di ba, excited tayo, di ba? Kaya, pag Sunday, ito yung ginagawa natin. We worship God, we thank God, binabalik natin. Kasi yan lang yung pwede nating ibalik eh. Kasi alam nyo po sa langit, yan, tuloy-tuloy na yung pagsamba sa langit. Pero practice natin dito yan. Amen. No, kaya dito natin, kung, di ba, parang gusto mo ba sa langit? Diba? Hindi na ako magtatanong, I believe lahat gusto sa langit. Amen? Pero alam nyo ba, sa langit, wala nang tigil ng pagsamba? Kasi yung iba rito, ay, ayoko ng Christian, puro na lang worship, puro na lang word of God. Uy, alam mo ba sa langit, wala nang ibang magsisermon sa'yo doon, araw-araw si Lord. Amen? Wala ka na ibang gagawin doon kundi magpuri sa Diyos araw-araw, oras ng buhay mo. Tapos dito sa lupa, tinatamad ka sa mamba, inoorasan mo Diyos. Hello? Tapos Sunday, ang worship ay 2 p.m. Ano oras ka dumating? Diba? Ay, listen eh. Pero kung first si Jesus sa'yo, no, kung 2 p.m. yung worship, alauna, hindi yan diyan ka palang maliligo. Kasi kung magbabiyahe ka pa, late ka na. Amen? Pero kung first si Jesus sa'yo, 1 o'clock, nakaready ka na yan. Pabiyahe ka na yan. Amen? Bakit? He is the first sa buhay mo. Diba? No, kanina, 8 a.m. po yung worship. Diba? 8 a.m. Minsan, merong isang pastor nag-worship sila 8 a.m. Pastor, talagang maraming late. Maraming late. Bakit? Pastor, hirap naman kasi ang aga, 8 o'clock. No, sige, move natin. Ginawa nila 9 o'clock. 9 o'clock na, ginawa. Late pa rin. Pastor, Pastor, 9:30. In-adjust, 9:30. Hulaan nyo, ano nangyari? Late pa rin. In-adjust nila, 10 o'clock. 10 o'clock na. Hulaan nyo, ano nangyari? Late pa rin. Alam nyo, sumunod na nangyari? Dahil si Lord yung nag-a-adjust sa kanila. Sarado na yung simbahan. Hello? Dito ba kayo mga kapatid? And it will not benefit us. Dito ba kayo mga kapatid? No, sino ba ang sasabay? Tayo o si Lord? Kailan pa yung pumunta ka ng trabaho tapos sinabi mo, Boss, ang gwapo mo ha. Boss, pwede ba pagtimpla mo naman akong kape? Nasubukan nyo nang gawin yan? Subukan nyo pagpunta nyo trabaho. Boss, ang gwapo mo. Alam mo, gwapo-gwapo mo, boss. Boss, timpla mo naman akong kape. Boss, pwede ba doon ako sa upuan mo? Ayoko na upuan ko, ang tigas eh. Doon ako sa upuan mo, yung malambot, yung pwedeng gumanong-ganon lang. Tapos aircon yung kwarto. Hello? Sino rito naniniwala? Hindi tatagal ng 15 minutes, isanti ka na. Ikaw pala, boss, ha? Okay. No, pero tingnan nyo po, in coming to the Lord, we believe that if we will seek God first, hindi niya tayo ihuhuli kailanman. Amen. No, Exodus chapter 13, verse 1 to 2. Gusto kasi ng Lord lagay tayo sa order. Kailangan kasi dapat tama yung priority. Kasi everything, no, parang nagluto ka,
Pagka hindi mo inuna yung dapat mo unahin, kunyari, kung yung luto mo, dapat magigisa ka muna ng bawang sibuyas, ang ginawa mo, hindi mo na yung ginawa mo, may inuna ka. Ano mangyari? Tas nilagay mo sa huli yung bawang sibuyas. Ano mangyari sa luto mo? Hindi masarap. Bakit? Hindi lumabas yung aroma ng bawang at saka sibuyas. Amen? Are you listening? No, ibig sabihin, even sa lahat ng bagay, in our relationship, in business, in our work, may mga bagay tayong dapat nating unahin. Are you listening? No, marami tayong dapat gawin, pero ano yung dapat mauna? Tuloy natin. Exodus chapter 13, verse 1 to 2. Ready? Basahin po natin. Ready? 1, 2, 3, go. The Lord said to Moses, dedicate to me the firstborn son of every family and the firstborn males of your flocks and herds. These belong to me. Sa Tagalog, akin yan. Alin daw? Yung firstborn. Yung firstborn, yung panganay. May mga panganay ba dito? Kay Lord ka. Kay Lord ka. Okay ba yun? Itatag mo kay Lord ka. Kung panganay ka, okay, itatag mo yan. Kasi yan nasabi, yung panganay ay sa akin, you are the first. Tignan niyo po. Ano yung sabihin lang? Akin ang panganay. Akin ang una. Yan ang sinasabi ng Lord dyan. Okay, tignan niyo po. Tuloy natin, verse 11 to 13. Sabi po, when the Lord, sige po, basahin nyo ng tahimik, basahin ko ng malakas. When the Lord brings you to the land of the Canaanites, just as He promised you and your ancestors, and give it to you, you are to dedicate to the Lord everything that first opens the womb. Ano yung sabihin? Yung unang panganak. Okay. All the firstborn males of your livestock belong to the Lord. No. You are to redeem every firstborn donkey with a sheep, and if you don't redeem it, you are to break its neck. And you are to redeem every firstborn of your sons. Nung panahon kasi nila noon, ang talagang hanap buhay nila ay farming at agriculture. Okay. So anong ginagawa nila? Yan ang mga sources ng income po nila, no? Yung agriculture at saka yung paghahayupan, no, shepherding. Okay. So tingnan niyo po, ano po matutunan natin diyan? Unang-una po. No? Yung kanino raw, i-dedicate daw. Okay, dinedicate yung lupa dahil binigay na sa kanila yung lupaing pangako, wala silang tinanim doon. Pagdating nila doon, sagana na sa mga herd, no? Sa mga tupa, sagana na sa mga baka, lahat na ng klase meron na ron. Nung dumating sila, kanila na yun agad. Wala silang pinaghirapan doon. Nakunya ko, bigay ni Lord lahat yon. Okay. Tapos tingnan niyo ano sumunod. No, sabi ng Lord, dedicate niyo sa akin yan. Akin yan. Akin yan. Okay, alin? Yung panganay. Akin yang panganay. At kung merong donkey, panganay na donkey, tutubusin. Naintindihan niyo? Okay. Pastor, ano ibig sabihin niya? Ito nga, first thing, important truths, no, about the first. Kasi pag hindi raw tinubos yung donkey, ano gagawin? Break its neck. No, sino rito po na pumapatay ng manok? Manok. Taas yung kamay. Pumatay manok. Ayun. May ilan na pala akong mga kasama rito, di ba? Mga serial killer pala rito ng manok. Hindi po kasi dati, ang dami po naming manok. Ako lang taga-katay sa magkakapatid. Walang, sila. Ako lang ang pwede. No. Ako lang binigyan ni Lord ng tapang pumatay ng manok. Okay? At minsan, pinaglaruan namin yung manok. Alam niyo kung anong nangyari? Yung manok po, no, kami ni Kuya noon, yung, di ba pagka tinaga mo siya, putol, di ba, dapat gigilitan mo lang, right? Ginawa namin, chopping board, tag! Kaya lang, ang problema, mapurol yung kutsilyo, hindi rin naputol yung leeg, pero patay yung manok. Di ba? Kasi nahiwala yung leeg, di ba? So sabi dun sa kaninang verse natin, baliin daw yung leeg kung hindi lang din i-redeem yung donkey. Nakanya ko.
Sabihin, anuman bagay na kay Lord, pag hindi mo tinubos, mawawala rin. Dapat patayin ninyo yan. Hindi yan para sa inyo. Nagets niyo ako? Okay. Tingnan niyo po, anong insignificance yan? The important truths about the first. Ano ba yung mahalaga tungkol sa first? Tingnan niyo po ito. Dahanan natin to, para mas maging malinaw. Number 1, the firstborn must be sacrificed or redeemed, according to the verse. The firstborn must be sacrificed or redeemed. Okay, must be sacrificed or redeemed. Okay. Firstborn, ano po yon? May binanggit, donkey. May binanggit din po na lamb. Ang lamb po, ito po ay malinis na hayop. Kaya yan yung palaging inaalay sa templo. Okay niyo ko? Okay. Tapos, yung donkey naman, marumi. Siya po yung nagsisimbolize ng unclean. Kung meron kang firstborn na donkey, you will redeem it by sacrifice ng lamb. Nakuha niyo po ako. Okay. Nagets na? Yung maruming hayop, kasi noon, may mga usapin sa Old Testament, hindi pwede yung marumi, yung biyak yung kuko, pero hindi naman ngumunguya ng cud, o yung nagre-ruminate, tulad ng baka, di ba? Yung baka, kahit nakaupo yan, nakita mo ngumunguya, bumabalik kasi yung kinain niya, ibabalik na rin ulit. Nagets niya? Pag biyak yung kuko, pero hindi na ganon, like the donkey, hindi siya kasali sa malinis, kundi marumi siya. But for you to keep the donkey, you need to redeem it. Kaya may isacrifice ka na lamb. Merong malinis kang isacrifice to redeem your donkey. Nagets niya? Gets na? Okay. So, tingnan niyo po. Alam niyo po, similarly, pareho po yan sa atin. Kasi totoo po ba, sino malinis? Tayo o Diyos? Diyos. Siyempre. Pero meron sabi, Pastor, marumi ba talaga tao? Okay. Hindi na natin kailangan ng talagang Bible scholar para i-prove. Ito lang. Subukan nyo, magdala kayo ng 2 bata, 2, 3 years old. 2 bata sa isang kwarto. Isang kwarto, close room. Na merong isang laruan lang o isang pagkain lang doon sa gitna nila. Sa tingin nyo, ano mangyari doon sa 2 bata? Gugulat ka doon. Tinan nyo, mag-aaway. Alam nyo agad, di ba? Bata yon 2, 3, wala ka pang tinururo na masama. Pero bakit ganon? Kasi merong likas talaga sa tao. Are you listening? Nandiyan pa ba kayo? Alam nyo po, buti na lang. Bakit? Dahil tayo marumi, may tumubos sa atin. Sinong tumubos sa atin? Si Jesus po. Titignan nyo po itong next slide natin. Jesus is, yung clean must be sacrificed to redeem the unclean. Okay, yung clean, sacrifice to redeem the unclean. Ano po yun? Yung tupa, ni-redeem, yung donkey, ni-redeem ng tupa. Okay, similarly in our life, alam natin, sino yung Lamb of God that takes away the sins of the world? Si Jesus. And you know what, similarly, tignan niyo po, si God, binigay niya si Jesus. Jesus is God's tithe because He is the firstborn. Are you listening? Totoo po ba si Jesus panganay? At may mga kapatid si Jesus? O kung hindi nyo po alam, may kapatid po si Jesus. Okay? Siya po ang pangalan. Siya yung panganay. At siya lang po ang, sabi nga, virgin birth. Nakuha niya ko, kasi hindi na, of course, hindi na, kasi pinanganak na si Jesus, dumaan na siya. Ngayon listening, mga kapatid. Okay, at panganay si Jesus, siya yung tithe ni God to pay para saan? Sa sins of the world. Yung firstborn si Jesus Christ. Kaya po napakahalaga niyan. Bakit? Kasi nga likas na may kasalanan yung tao, tulad ng illustration, 2, 3 years old na bata, lagyan mo ng laruan, sa gitna, isang laruan lang, away talaga yan. Wala ka pa namang tinuturo ron. Ngayon, mga bata, magugulat ka. Meron ba rito nagturo sa bata, mag-PI? Alam niyo yung PI? Yung ngayon, ang lutong, di ba? May narinig ba kayo? Bata pa, lutong na. Ang lutong niyan, lagyan natin ng suka, panchicharon. Di ba? Ang lutong eh. Bakit? Alam PI? Philippine Islands. Di ba? PI. Okay.
Pero alam niyo po bakit? Wala naman tayong tinurong masama, pero bakit meron talagang likas eh. No? Okay, tingnan niyo po to. Kaya lang, ang ganda po, ang Lord sinacrifice to redeem us. He is the tithe of God. Siya yung panganay na inalay para sa atin. The Lamb of God to redeem the unclean. Romans chapter 5 verse 8. If you're writing down notes, sulat niyo po ito. Mahalaga po yung topic natin to. And I want you, don't miss every Sunday because we are running a series na nakita ko po kasi bakit po namin sinishare to? Nakita po namin kung paano talaga nagmamanifest ang Lord sa buhay ng mga people who really not just give yung finances nila, money, but they give and sacrifice their life for the Lord. Nakita ko po talaga, giving is not about money, giving is all about the heart. Ano yung heart natin when we give? Yan po talaga tinitignan ng Lord. It's a test. Right? Naalala niyo po yung tinalakay natin nakaraan. Sabi ng Romans 5:8, but God demonstrates His love. Tama? No, His love for us by the fact that the Messiah died for us while we were still sinners. Yan yung proof na yung clean nag-sacrifice to redeem the unclean. Ikaw, ako, tayong lahat. Are you listening? That's why Jesus need to die on the cross. Okay ba yun? Para bayaran tayo. No. And number 2 that gusto ko pong ibahagi ngayon is the first fruit must be offered. Kaya si Jesus, kaya sabi niya, di ba nung nag-pray siya, Ama, kung pwede lang, alisin mo yung saron paghirap, pero wag yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Ibig sabihin, kaninong kalooban pala yung sacrifice ni Jesus? Kanino? Kalooban ng Ama. Are you listening? So, ibig sabihin, yung firstborn, Jesus Christ, yung kanyang gagawin, hindi kalooban niya, kalooban ng Ama. Desire ng Lord na lahat tayo ma-redeem, lahat tayo bayaran. Okay, sabihin natin, ready? Basahin natin. The first fruit must be offered. Again, the first fruit must be offered. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Tignan niyo po ito. Ano sabi ng verse? Honor the Lord from your wealth and from the first fruits of all your crops, then your barns will be filled completely, and your vats will overflow with new wine. Wow! Honor, paano mo gusto mo? Honor mo si Lord? Ano raw? Kasi honor lang tayo. Kaya mo, umawit ka sa Panginoon, tumalong ka, pumalakpak. Pero pagdating ng honoring, di ba? Minsan nga, tayo, di ba? Tingnan nyo. Pag lumapit pa tayo, di ba? Pag lumapit pa tayo, yung mga ginagamit ng Lord, pa-bless po. Di ba? Parang yun sa atin, honoring natin sa kanila yon. Tama ba? Biruin mo tanong, di ba, pa-bless po. Ibig sabihin, ikaw pa yung i-bless. Andito pa ba kayo? Di ba? Pero ito yung honoring. Andito pa ba kayo? Andiyan na ba kayo? Honoring. Ano yung sabihin? Parang lalapit ka nga kay Lord. Panginoon, pahingi noon, pahingi noon, pahingi noon. When was the last time that you prayed and asked God, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Ito lang. Sige. Ano ang mas marami sa prayer list mo? Yung kahilingan mo o yung kalooban ni Lord mangyari sa buhay mo? Tapos pag nagsimula tayo sa prayer, ang tawag natin sa Kanya, Lord. Pero sa totoo, sa laman ng prayer natin, most of the time, tayo yung Lord. Tayo yung nag-uutos. Tayo yung nagko-command. Na hindi natin nagagawa yung pinapagawa ng Lord. Gayon, gusto naman tayong pagpalain ng Diyos talaga. Kasi binigay niya na nga si Jesus to prove that. Pero bakit hindi ganap? Bakit? Kasi nga po, bakit hindi nagiging ganap? Kasi nga hindi naman yung kalooban niya yung nasusunod natin. Andyan pa ba kayo mga kapatid? No, honor the Lord from your wealth
and from the first fruit. First fruit. Okay. Tignan niyo po yung succeeding verses pa. Okay. Next, ibang version, ano sabi? No, yung New King James bro. Ano sabi? Honor the Lord with your possessions and with the first fruit. Explaining pa, ano yan? Of all your increase. Aside from the first fruit, your increase. Okay. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Sino rito gusto overflow? Yung talagang grabe, Lord. Grabe ka, Lord. Overflow talaga. Gusto mo ba yun? Ayun, no? Pero increase. Isa pa. Tignan nyo. First fruit, increase. Ano pa? Next. Honor the Lord with your wealth and with the first and best part. Sabi mo, best part of all your income. Then your barns will be full and your vats will overflow with fresh wine. Tatlo. Qualification. Pastor, ano ba talaga itong first? First. Next, increase. Next, best. Are you listening? No, tingnan niyo po, ang galing, no? Just to illustrate to you, ano ba talaga yung gusto ng Lord sa atin? No, what really God requires of us when we give. Kasi di ba parang di ba pag sino rito yung pag binigyan ka ng regalo, yung balot niya warak-warak, tapos yung box niya yupi-yupi. Ha? Okay lang sa'yo? Tapos ang dumi-dumi. Hello? Parang pwede na rin. Tapos pagbukas mo, yung gamit mo second hand. Di lang second hand. Sira pa. Tapos note, pagawa mo na lang. Sino rito gusto mo ganun tanggap mo kay Lord? Hindi. Di ba? Gusto mo, best din? Amen? Di ba? Sino rito gusto mo, best brand new po? Di ba? iPhone 15 Pro Max. Ano? 512 GB ba yun? I don't know. Hello? Andyan ba kayo? Okay. Si Lord ganun din. Si Lord yun eh. Tama po ba? And we believe kung ano yung tinanim natin, yan ang aanihin natin. Alright? Okay. Tuloy pa ba natin? Okay. Alam niyo po, sino rito naniniwala? Pangako ni Lord, overflow. Sino rito naniniwala? God is 101% committed to do what He promised. Salamat dun sa isa. Hindi kayo naniniwala? Ano ba? Sino rito naniniwala? Si Lord committed 101% i-fulfill niya yung pangako niya. Amen? Pero ito, nag-ooperate si Lord, ano gagawin mo? When God operates, we cooperate. Ano ba nire-require ng Lord? Amen? Kasi po nakita ko, ito po no, may mga common denominator po, yung mga ginagamit ng Lord. Nakita ko po talaga. No, pero hindi po sila nagsimula sa ganun, pero dumating talaga, God bless them. Why? Nakita ko po, nagtatanong ako sa mga church leaders, no? O kaya sa mga churches, sabi ko, sino pinakamalaki magbigay ng offering dito sa church na to? Alam niyo po, madalas ha, ang sinasagot po, siguro to, yung I believe, yung talagang pastor na totoo sa Panginoon. Yung talagang hinufulfill yung word. Alam niyo po, majority, tinanong ko, sino pinakamalaki ang binibigay sa church? Yung pastor. May common denominator. Are you listening, mga kapatid? That's why God allowed them to and placed them in the position of leadership. Bakit? Kasi nakita ng Lord, hindi lang to pera. Buhay ang binigay. That's why we can sacrifice our profession para lang sa Panginoon. Amen. Kasi kung pera, professional lang. Pero hindi yun ang tawag ng Panginoon. Andyan pa po ba kayo, mga kapatid? Common denominator po. Common denominator. Sino talaga yung makita mong blessed ng Lord? People who does not just give their money, but people who give their life to the Lord. Yung tinuturo ko sa inyo, don't just think about money. Think about your sacrifice, your life in the Lord. Are you listening? No, tingnan niyo po.
nakita ko po, common denominator po talaga. Tinanong ko po yung mga churches, sino pinakamalaki? Pastor po. No wonder God has been using their life. And God has been blessing their life more. Amen? Why? Kasi nandun yung heart po nila. No, not to brag. Not to brag. No, not to brag po. At sa church po natin, yung lot po na tinatayuan ng church natin, ito po ay ancestral lot. No, yung church din po natin sa Tresa, ito po ay family property. No, hindi natin sasabihin kung kaninong pangalan lang, but it's a family property. Are you listening? Pero pastor, kaya niyong yeah. Malaking halaga yan, pastor, kung ibinenta niyo na lang o ginamit. Yes. Pero yan ay sacrifice para sa Lord. Are you listening? No, nung tinatayo po yung church, wala pa po, maganda na po itong nakikita po ninyo na to. Pero noon po, wala, madilim, tapos sarap yung simento, labas pa yung mga hollow blocks. No, yun pa po. Sino rito nakaabot pa nung time na yon? Some few, di ba? Ayun, yung madilim pa, di ba? Oo, madilim pa. Right, ilan na lang sa inyo. Kayo, nakita nyo, ganito na, aircon na. Wala pang aircon noon, pay-pay. Bakit? Kasi hanggang unti-unti, nagtutulong-tulong mga kapatid and also the school. Ano po? Bakit? Kasi po doon natin makita, kay Lord to. And I still remember Pastora back then, Pastora Jo, late principal, no? Late Pastora Jo, sabi niya, no, I still remember, nabanggit niya kay Ann, yung tithes ng school, huwag mo nang bibigay sa akin. Diyan na lang yan. Nakanya ko? Anong time po na yun, hindi naman po baon kasi hindi naman nababaon sa utang. Amen? Nakakalaya po talaga sa utang. Amen? Nagkautang lang. Pero nung time po na yun, yung termino lang talagang baon sa utang. Pero you know what po? Kung meron po ditong ganon, ngayon lang yan. Amen? Ngayon lang yan. Okay? Pero afterwards po, nagulat po kami how God bless. May mga dumating po na kakaiba, talagang na bayaran yung utang buo. May dumating na mga bonuses. Are you listening? Bakit? Kasi po ang galing ng Panginoon. Amen. Are you listening? No, alam ni Lord yung need natin at alam niya kung kanino pupunta yung favor niya. And I pray yung katabi lahat ng taga-GUCCL kasali. Man, that's why ako po I'm confident to teach this. Hindi ko alam ko, I don't care how you will receive this. Kasi bakit ko tinuturo? Kasi nakita ko, binless kami ng Lord. Kasi hindi naman po usaping pera sa amin. Life talaga. Even yung worship team po kami, no? Yung worship team, wala po kaming hinihingi. Yung mga string ng gitara, wala. Wala kami hinihingi. Ang gagawin namin pa, kunyari, walang bass. There was this one time, pumuputok pa po lahat ng instruments. Yung, alam niyo, yung mga retaso sa ibang simbahan, sa mga bahay-bahay, yung mga tape po, hindi pa nga electrical tape, scotch tape pa nga yung ginamit eh. Sa mga dugtungan ng mga kung ano-anong cable, ng mga amplifier, pumuputok pag worship kayo, ganun yung tunog, oh. Di ba? Talagang distracting, di ba? Nag-desire ako, Lord, kailangan makaano. Kaya lang, siyempre, nagsisimula pa lang school noon, naipatayo yung building, di pa, kulang pa yung funding. Meron nagbigay kay pastor, isang envelope, dollars, bariya man. No, mga $5, $10, 20, no? Talaga andun, bariya man, medyo makapal. Pag pinapalitan mo, malaki. Pero you know what? Sabi ko, Lord, pagbigay sa akin, Lord, wala na ako sa trabaho noon, nag-out ako. At wala akong income nung time na yun. Hindi pa ako nag-in sa school. Sabi ko, Lord, mas kailangan ng church to. I gave everything sa church. Wala po ako sweldo noon, ha? At nakita ko, Lord, di akin to, sa inyo to. Mas kailangan ng simbahan to. And that's the time po, first time, nakabili po ng amplifier na maayos-ayos, hindi na pumuputok. Hindi man siya branded, pero maayos-ayos na. At you know what, nung worship team po kami, I remember, wala po kaming bass guitar. Nag-desire kami, karoon naman ng bass guitar. Kasi may bahista, walang gitara. Anong gagawin? Caroling tayo. Nangaroling kami.
Alam niyo, nangaroling kami. Hindi kami nahiya. Biro niyo si pastor, di ba? Anak ni principal, di ba? Pastor, di ba? Hindi ako nahiya. Sama ako sa kanila. Nag-house to house kami, nangaroling kami. Bakit? Para sa church, bili kami amplifier, murahin pa, no? Ang lumanog pa yung tatak. Local lang. Basta meron na magamit. Bumili kami ng amplifier, andyan pa yung amplifier, silipin niyo mamaya. Box type pa talaga, no? Kantong-kanto. No? Tapos, bumili kami nung bass guitar, maliit lang, yung parang kidlat yung design. But, yun yung heart namin. Kami mismo worship team, we don't ask from the church. Dahil kami yung tutugtog, gusto namin kami rin, mag-sacrifice din kami. Andyan po ba kayo mga kapatid? No, ngayon, ito medyo na tong mga guys na to, inabot, maganda na yung drum natin, pearl na yung drum, di ba? Salamat, yung kapatid dito, ito, mukhang idodonate na tong Yamaha niya. Di ba? Are you listening? Bakit? Kasi po, mayroong heart lang. Pastor, parang pangit yung keyboard natin. No, kasi yung Yamaha natin, medyo ting! May nanggugulo no? Pastor, meron ako sa bahay. God bless you, kapatid. Bakit? Kasi yun yung heart mo You just want to serve. Amen? No, hindi yung wala ka na nga naitulong, tapos pagdating pa sa church, di ako na-bless. Topic na naman, offering, tithing. Grabe. Wala nga nang naitulong. Tanong ko, nagbigay ba? Hindi naman nagbigay, nagreklamo pa. Tapos, asa pa, i-bless ni Lord. Sabi sa katabi mo, kapal naman. Ay, hindi yung katabi mo yan. Walang ganun sa GUCCL. Amen? Amen. Kasi si Lord 101% committed to fulfill His promise. Ano dapat po gawin? Kasi bakit ko po tinuturo? Nakita ko po sa family po namin. Exodus chapter 23, verse 19. Okay. The first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. Saan daw po dadalhin? Saan daw po dadalhin? To the house of the Lord your God. Ganito. Pwede naman gamitin sa mga yung parang mga charity, di ba? May mga ganun, no? Sir, tinulong ko sa charity. Kaya lang, anong sabi? Parang ganito. Saan daw dadalhin? House of the Lord. Parang ganito. Kumain ka, umorder ka sa McDo, nagbayad ka sa Jollibee. Okay ba yun? Ang laking insulto nun sa McDo. Doon ka umorder, kumain ka sa Jollibee. You give where you are fed. Dito po ba kayo mga kapatid? No. Kaya tignan niyo po. Hindi naman sinabing hindi tayo tutulong. Pero pag binigay natin sa tama, bubuksan ni Lord lalo so that lalo tayong makatulong. Nandito po ba kayo mga kapatid? Kung kayo po ay estudyante dito, sa Galilee po, to tell you, okay? Hindi ko na banggitin kung ano pa yung detail. Pero you are already blessed. Oh, kung nandito po kayo sa Galilee, you are really blessed to tell you. Lalo po, if you're here, you're hearing this message. Hindi, iba po yung tinuturo ko sa formation tama ba? Mga taga-Galilee rito But this is what I teach the church. No, at lamang na kayo, yung mga nakakarating dito. Pero alam niyo po, nakita ko, kasi po bakit nagtayo ng school? Bakit? Kasi kung pera lang talaga, wag school ha. Sabi ko sa'yo, wag school. Sakit ulo mo. Opo. Kasi pag school ang tinayo mo, buhay ng tao ang papakialaman mo. Tama po ba? Hindi lang bata, kasama magulang dyan. Amen? No? Pati buhay lahat, ang daming buhay niyan. Pero alam niyo po, bakit tinayo ganun? Sana resort na lang to. Laki kung resort lang, papaupahan mo, di ba? Ang laki, isang gabi, magkano na? Tama, events place, pero hindi Bakit? Ang heart talaga tumulong. Are you listening mga kapatid? I believe po, bakit? Private school to, pero po may heart po na tumulong. Andiyan po ba kayo mga kapatid? No. Hindi ko na binigyan ng detail, no? Yun na lang po yun. Okay. Pero tingnan niyo po, pansinin niyo, ano sabi ng word? Bring. Hindi give. You cannot give something you do not have. Pag sinabi ng Lord, bring, that's not yours. Kanino yan? Di ba merong bring, merong give? No, bring your tithes, give your offering.
Tama? Yung tithes po kasi, nag-open ng floodgates ng heaven. That's like what we studied last time. Yung offering, that is opening the measure. Ano yung bubuhos? Ang mapagkatiwalaan sa maliit, kakatiwalaan sa malaki. Maliit lang talaga yung tithes natin eh. Tama po ba? Kung compare talaga sa binibigay ni Lord sa atin, malaki, maliit lang yung tithes natin. But tithes is what opens the floodgates of heaven. That's the first giving para magawa mo yung second giving mo. Yung offering mo, yung seed offering mo, yung sacrificial giving mo. Third kasi, yung extravagant giving. Yung alabaster jar giving. Nabigyan ko na kayo ng idea about that, no? Yung one year na sweldo ng babae, ang presyo ng perfume, binuhos kay Jesus. May nakagawa na ng ganun dito, 1 taon mong sweldo. Wala pa. Ako rin, gusto ko yun. Pero paano ka makapunta ron kung hindi mo pa napuntahan yung una? Yun ang magbubukas. Hello? Napuntahan ko lang second. Hanggang first fruit. Pero yung extravagant giving, hindi pa. Hello? Oh, silent like a church. Sino rito gusto mo i-open mo yung floodgates of heaven? Amen. Sundin natin kung ano yung sinabi ng Lord. Amen. Susunod, malay mo yung katabi mo. Sunod, magmay-ari ng eskwelahan din. Di ba? O kaya magmay-ari, CEO ng business niya. Bakit? Mapagkatiwalaan ni Lord to eh. Amen. O hindi mo alam, pwedeng gawin ng Lord sa buhay ng katabi mo. Hallelujah. Oo. Tuloy natin. Tignan niyo po. Meron akong tanong. Alam niyo si Cain at si Abel? Bakit si Cain, hindi tinanggap ni Lord yung offering niya? Bakit yung kay Abel tinanggap ng Diyos? Alam niyo, isa yan sa mga tanong ko talaga. Nung ako po nagbasa ng Bible, alam niyo po, ngayon ko nalinawan. Tingnan niyo po, ano sabi? Nung Genesis chapter 4, verse 3 to 4, hindi tinanggap yung offering ni Cain. Bakit yung kay Abel tinanggap? Excuse me. Sabi, and in the process of time, sabihin, lumaon ng panahon, mahabang panahon, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit, the first fruit of the ground to the Lord. Yung maglaon, di ba? Okay. Yung parang ano pa sinabi maglaon? Parang sa haba-haba anong panahon, binibless na sila, tanim sila ng tanim, umaani sila, no? Dumating yung panahon, nag-offer sila sa Lord. Si Cain nag-offer ng fruit. Pero si Abel, tingnan yung offering ni Abel. Abel also brought off the firstborn of his flock and their fat. Uy, grabe, special, the best. Hindi yung payatin ha, may panganay din, pero yung payatin eh. Pero ito yung panganay, pero yung talagang pinataba niya, inalagaan niya to. Okay, listen eh. Yung fat portion talaga. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. Nagalit siya. Kaya ito sabi ko sa inyo, pag mag-offer lang din kayo at mali yung puso nyo, huwag ka na mag-offer. O kaya yung nag-offer ka pero hindi rin yan yung, alam mo yun, yung standard ni Lord, first, best of your increase. Bakit? Sayang, hindi rin tanggap eh. Ay, listen eh. Sabi, Pastor, paano naman yung di ba, sa New Testament, may sinabi pa si Lord sacrifice. Naalala nyo, tinawag ni Jesus yung mga disciples, halika kayo rito. Tignan nyo, kasi nasa labas lang yung offering, yung parang box. O, nakita ni Lord, tignan nyo, disciples. Pinakita talaga sa disciples. Tignan nyo. Nakita nila, in-observe, matagal yun. Yung mayayaman, bag, buhos, gold. Tapos may dumating, eto tignan nyo, babaeng balo. Ano hinulog ng babaeng balo? 2 kusing. Sabi ng Lord, mas higit na malaki yung binigay ng babaeng balo
kaysa dun sa kanila na nagbigay ng marami. Bakit? Sabi niya, yung kanilang marami, overflow lang yan. Pero yung babae, yung 2 kusing, yan na yung buo niyang ikabubuhay. Tanong ko sa inyo, Old Testament, tithes. New Testament, buong buhay. Buong ikabubuhay, walang tira. Papipiliin kita, ano gusto mo? Tithes, lahat. Undecided. Pero ano yung pinansin ng Lord? Tignan nyo. Ano pinansin ng Lord? Parang tumaas yung level. Kasi Lord, di niya binigay pera. Buhay. Amen? Okay. And that represents the tithe of God to redeem us. No, tuloy po natin. Bakit hindi tinanggap yung offer ni ni Cain? It's not the first. It's not the best. Are you listening? Kaya lakaran, naalala nyo, pag nagbigay tayo, dapat walang grieving heart. Dapat pag nagbigay ka, dapat generous ka, thankful ka lang. Tsaka dapat kaya tayo nagbibigay kasi para labanan natin yung espiritu ng selfishness. Kasi hanggat selfish tayo, hindi tayo nagiging katulad ng Diyos. Walang blessing sa atin. Are you listening, mga kapatid? No, kasi pinagpipray po talaga namin, i-bless ni Lord lahat ng taga-GOCCR. Para pag mayroong pinagawa si Lord na malaki, pwede nating masuplayan. Are you listening? No, para marami tayong matulungan. No, kaya lang tingnan natin, no, nasaan po tayo? Right? No, si Cain at si Abel, tinanggap yung kay Abel. Bakit? Firstborn of his fat portions. Amen? Yung pinakamataba. Ano yung mga bagay, tingnan niyo po, ano yung mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Una-una, He cannot lie. Alam niyo kapatid, hindi kayang gawin ng Diyos magsinungaling. Kasi He is the way, the truth, and the life. Hindi siya pwede. Kaya niya, pero hindi niya gagawin. Bakit? Hindi siya yan. Are you listening? Hindi siya magsisunod. Kailangan yung pangako niya rito, gagawin niya yun. Kung ano yung nakita mo sa Bible, gagawin niya sa iyo, pero gawin mo kung ano yung pinapagawa niya. Are you listening, mga kapatid? Hindi mo gagawin yan para ma-bless. Gagawin mo yan kasi bless ka na. Andyan na eh. Claim mo na lang. Yun na lang yung favor trigger. Amen? No. Tingnan niyo po, number 2, God cannot think like how human thinks. Hindi siya pwede mag-isip kung paano tayo mag-isip. Diba? Sino rito yung dumating ka, ba't di ko naisip yun? Tagal ko na nabasa yung Cain at Abel ah. Bakit di ko napansin yun? Diba? Sino rito, na-bless ka ngayon? Kaya pala, diba, pareho naman sila nag-offering eh. Tama? Pero yung isa, fruit lang. Yung isa, firstborn. Amen? No. Si Lord po, hindi natin arok isip niya. No, tayo palaging, hindi ko naisip yun. Si Lord walang ganun. Alam niya lahat. Amen? No, alam niya po lahat. Andiyan pa po ba kayo? Okay. Number 3, He cannot change. Ano He cannot change? Kapatid, perfect si God. Hindi siya katulad natin na from bad to good, good to better, better to best. Si Lord, hindi siya best. Perfect siya. Walang kulang sa Kanya. Are you listening, mga kapatid? No, He cannot change. At pang-apat, hindi pwedeng gawin ng Lord, He cannot be second. Hindi siya papayag maging second siya. Sino rito naniniwala, hindi papayag si Lord na maging second siya sa buhay mo? Tama? No, kaya minsan God allows situations in our life para turuan lang tayo. Anak, unahin mo lang ako. At yung kalooban ko. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Tama, mayroon bang verse na ganon? Matthew 6:33. Tama, kaya lang ang tanong, sino na una natin? Kung estudyante ka, ano dapat mo unahin? Kung estudyante, ano dapat mo unahin? Pag-aaral. Di nga. Di love life, ha? Ha? Hindi ML, ha? Sabi ng mga kabataan, kami na naman ang topic ni Pastor, eh. Next generation kasi kayo, eh.
Are you listening? I care about you guys so much. Oh. Kasi kayo yung next generation eh. Pag mali, mali mangyayari. Amen? Tama? Kayo yung pag-asa ng bayan. Amen? Tama ba? Number 3. Tithe must be first. Tithes must be first. Never last. Leviticus 27:30. "10% of everything you harvest is holy and belong to me." Kanino raw yung 10%? Yung 10%? Sabi ni Lord, akin yan. Okay? Whether it grows in your fields or on your fruit trees. Ano yung sabihin? Field man sa mga hayupan ninyo at sa mga taniman ninyo. Kapatid, kasi yun lang yung pamumuhay nila noon. Kasi ngayon, meron na tayo, call center, may mga home offices, meron tayong mga businesses, kung ano-ano. Pero alam niyo po, no, thank you. And mama, yung envelope ko na. No, kaya lang, Pastor, kasama ba yung business ko? Yes. Kasama ba, Pastor, meron ding pinapaupahan na mga property? Yes. Kasama yon. Sabi ng Lord, everything? Pag sinabing everything, ano yon? Ito yung tanong ko sa'yo. Gusto mo ba lahat i-bless ni Lord? Ay, huwag mong ihiwalay. Amen? Kasi pansinin mo, yung area ng buhay mo na hindi mo pa pinapasakop kay Kristo, tignan mo, hindi ka rin nag-grow. Alam niyo po, Pastor, tanungin niyo ko, Pastor, ano ba yung tithe? Kasi di ba, dumating sweldo, Meralco, Nawasa, pangbayad sa upa, pang matrikula. Lord, 20 pesos. Ito na lang natira. Lord, ito yung sayo. This is my fat portion. Fat portion? The first, the best? Increase? Fat portion? Hello? Sa tingin niyo acceptable? Kapatid, ano yung tithe? First. Anong sabihin? When you receive your salary, you get the first portion, yung para sa Lord. Amen. Kung 1,000 yung sweldo mo a week, sabihin na lang natin, 1,000 a week. Diba? Okay, siguro, baka may estudyante rito, 1,000 a week baon mo. Laki na nun. Diba? 1,000 a week. Diyan ka lang naman eh. Kailangan ko ng 10 kalalakihan ngayon. Mga gwapo. Dali, mga gwapo. Lapit na, mga gwapo. Dali. 10 gwapo. Dali, bilisan nyo na. May pera ako dito. Yung 10 gwapo, may pera ako dito. Dali. 10 gwapo, bilisan nyo. Ang tagal. Pag natagalan tayo, huwag nyo akong sisihin, ha? Bili. 10 gwapo, bili. Gwapo. Ito, si Marvin Agustin, nandito pala. Okay, hubad na ng ha? Okay? Okay lang kahit butas yung medyas. Pakita nyo sa kanila, di ba? Gwapo, ha? Gwapo. Hindi pala, pogi. Presence of God inside, okay? Mga pogi ito eh. Bro, dito kayo, bro. Dito kayo. Yan. Okay. Sampu ba to? 2, 4, 6, 8. Kulang pa isa. Sino pa? Isa na lang. Dali, may pera ako dito. Dali. Come on. Isa pa. Dala. Oy, may pumunta. Ayan. Sige. Naunahan. Hey, bro. Si John Mer. Si Virgin. Okay. Sweldo siya. 1,000. 1,000. O, baon niya. Okay. 1,000. Okay. Pero, itong 10 guys na to, nag-represent. Kasi di ba ang 10% ng 1,000 is 100. So ilang 100 meron sa 1,000?
10. Kaya 10 sila. So, si Virgin, hindi John Merle, Virgin. Okay. No. Okay. Nag-represent yung 1,000, tong 10 gwapong to. Okay. Yan. Di ba? Okay. Di ba? Okay. Ayan. Okay. 10 sila. Okay. So ngayon, di ba, illustration. Di ba? Di ba? Si Virgin, gusto niya i-bless siya ni Lord. Christian siya, believer siya. Ano ang gagawin niya ngayon? Narinig niya yung message na to. Mag-tithes ako kay Lord. Ano yung bibigay niya ngayon? Ha? Yung bang nasa dulo? O yung una? Una. Ano yung una? This portion. Tama? Ito yung bibigay niya, itong unang portion na to. Okay, bro. Bibigyan mo na rin. Hindi ka naman sa Virgin eh. Siya lang yan. Okay. Grabe, galante, no? Gusto niya rin mabless siya. Kasi ganito, pag binigay niya to, anong pangako ni Lord? Protection, provision, and favor dun sa 90%. Ang problema, pag hindi niya binigay ito, kunin mo bro, hindi niya binigay ito, 100% pero walang provision, walang protection, walang favor, walang delight ang Lord. Hello? Pero pag binigay niya to, 90% man to, pero blessed. Kesa yung 100% na hindi blessed. Get it? Nako niyo po ako mga kapatid. Tanong kita, ano gusto mo? 100% sa'yo, pero hindi blessed. Or 90% sa'yo. 10 lang kay Lord, pero bless yung 90% mo. Ito yung lalago. Ito yung uunlad. Ito yung pag ininvest mo, grabe. Ito yung ginagamit ng Lord. May dumarating na wisdom. May dumarating na favor. Hindi mo alam, may lumalapit na lang sa'yo, nagko-connect sa'yo. Favor tawag doon. Amen? May provision ng Lord. Pero, kailangan mo bigay ito. Are you listening? Nakanya ka? Palakpakan natin itong mga gwapong to. Okay, pwede na. Para akong kolektor dito ah. Kinaltasan. Pero tingnan nyo po, tingnan nyo. Bakit walang kaabog-abog, binalik nila? Wala naman ako inutos na ibalik nila sa akin. Hello? Andyan pa ba kayo? May inutos ba ako sa kanilang ibalik nila sa akin? Bakit parang wala silang hesitation ibalik sa akin? Kasi alam nila, sa akin yun eh. Kay pastor naman yun eh. Kaya lang ito, naalala niyo nakaraan, may binigyan ako 1,000, di ba? Pero sinabihan ko na siya, sa'yo yan, pero mamaya pag hiningi ko, balik mo sa akin. Kontsaba na, di ba? Binalik niya yung 1,000 sa akin. Bakit niya rin binalik? Kasi alam niya kasi, hindi yun sa kanya. Akin yun. Pinahawa ko lang sa kanya. Same with God. Bakit tayo nag-struggle? Kasi yung tingin natin, atin yun eh. Pastor, ako kasi nagpagod eh. Ako kasi naghirap doon, pastor. Ako kasi nag-sacrifice doon, pastor. Lakas ko yung kaya, pastor. Yung husay ko kaya ginamit. Okay, sige. Kung sa'yo pala lahat, okay, merong kunin ng Lord sa'yo, isa lang. Hininga. Ano kaya 30 minutes kunang ka ni Lord ng hininga? Oh, hindi, sa'yo naman lahat eh. Hindi naman mawala yung skills mo, yung talent mo, yung galing mo, yung charisma mo, nandyan lahat. Pero hininga. O sige, hindi 30 minutes. 5 minutes lang. Ready? 5 minutes? Walang hingahan? Hindi pa tayo nagsisimula, huminga na yung katabi mo, di ba? 5 minutes lang. Kaya? Hindi. Tama? Sabihin, kanino galing yan? Sa Lord.
Amen? Ano kaya kung hindi tayo binigyan ng hininga ng Diyos? Hindi ba kayo? Do you get the point? Right? At ngayon mag-pray tayo. Pwede ba tayo mag-pray ngayon? Magtungo tayo ng ulo, magpikit ng mata. And let's come before the Lord. We believe that pag inuna natin si Lord, hindi niya tayo kailanman ihuhuli. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, let's have a word of prayer. Panginoon, nagpapasalamat po kami that you are 101% committed to do what you have promised. Kaya sa oras po na ito, hari po nawa. Natutunan namin yung mensaheng ito. And we have that faith that we believe that when you are operating, we just need to cooperate. At habang nakatuon yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, nakalagay yung iyong kamay sa iyong dibdib, pwede ba nating kausapin ang Lord ngayon? Anong area? Tanungin mo ang Lord, Lord, anong area ng buhay ko na kailangan kong isuko sa iyo? Na kailangan kitang gawing sentro ng buhay ko? Is it in the area of your emotion? Area ng yung family? Area ng yung relationship? Maybe in the area of your finances? Maybe in the area of your ministry or your business? Or maybe sa school mo? Or maybe sa tropa? Baka yung tropa mo, the way pagkasama mo tropa, iba ka. Anong area yan? Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Father, we thank you. We know na kapag inuna ka namin, anumang area ng buhay namin yan, alam namin kailanman hindi nyo kami ihuhuli. Hindi nyo kami iiwan. Hindi nyo kami pababayaan. Kapatid ko, nandito ka ngayon and this is your first time to hear this message. At nais mo na makasama mo ang Diyos sa langit. You want to go to heaven. Sabi ng Biblia, isa lang ang paraan para makarating sa langit. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon, bilang iyong Hari, bilang iyong tagapagligtas. Kaya habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, if this is your first time, and you want the salvation of Jesus Christ, you want to be with God in heaven, samahan mo ko sa panalangin ito. Ulitin mo lang yung sasabihin ko. Panginoon, again, Panginoon, nilalapit ko po sa inyo aking sarili at aking binubuksan ng aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking Panginoon, Hari at tagapagligtas. Na mula po ngayon at habang ako po ay nabubuhay, si Jesucristo na ang magiging sentro ng buhay ko. Isip, salita, gawa, damdamin. Holy Spirit, bigyan niyo po ng tibay at tatag yung aking pangakong ito. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen
Amen.